Pag ika'y alagad ng batas, to serve and protect, never, ever na manakit ka ng mga taong iyong pinoprotektahan, bata man o matanda. Lintik ka na pulis, nadurog ba ang na alam mo na si Bitag na ang pumasok? Nagpapawis na ba ang singit mo ng butil-butil? Ayan po, bumaba. Hindi man lang inayos, parang akala mo siya yung road king, hari ng lansangan. Pasimple pa. Nung makita yung bata, nagsasalita na sinampal. Boom! Sinulat niya ba sa blatter doon sa presintong nilapitan ninyo na insidenteng nare-report na may kabaro siya na merong nanampal? Wala pong sinulat. So, nagkwentuhan lang kayo? Opo. So, anong ginawa niya lang? Pinakinggan lang kayo? Opo. Tapos sinabihan lang po kami na kailangan bumalik kayo rito. Nandoon na kayo, pinababalik pa kayo? Abay, 8 po yun ng gabi ng January Pinakumpleto po yung 12. papel sa amin. pinakakompleto ng papel. Bakit hindi niya muna kunin ang kataran to? Ano first thing na gagawin ng ating police sargento de mesa? A. Uupo lang, mag-aantay, gagawing dahilan na wala pang investigador, or gagawa siya ng paraan, ibablatter niya muna. What is it? Sir, tama po yung ano niya. Well, okay. So, Pagkukuha po ng detalye, then ipaplatid. alright. Nga? Makakasiguro ka po na nagawa namin ng kaukulang action yung Oo, gagawa kayo ng kaukulang aksyon dahil napapitag kayo. Yan ang kinabubuisit ng mamamayan kapag medyo kulang sa kaalaman or nagpabaya at hindi nakaabot sa inyo. Isang linggo na, wala pang naisasampang kaso or at least man lang, ina-refer doon sa women's and children, minor to eh. Hindi man lang kayo nagsikat na hanapin yung mga magulang, wala kasi kayong blatter, so parang you don't care. Lumapit kami sa Bitag upang ireklamo ang isang pulis na nakabangga. Sinampal pa ang aking anak. Nagulat na lang ako nang nasa kanto ako ng Prudencio Fajardo. Nakabike ang aking anak na umiiyak. Nagsumbong sa akin. Sabi niya, "Pa, may sumampal sa akin. Nabangga na kami, sinampal pa ako." Then napagdesisyonan namin na pumunta kami sa barangay upang tignan yung CCTV. Kinopya ng anak ko yung CCTV ng barangay namin, ipinost niya to sa Facebook. Pag-post ng anak ko sa may Facebook, biglang may nakakita ng mga bata na taga sa amin. Sabi, Tito, nasa kanto lang yung van. Pinunta namin, tinignan namin yung CCTV. Tama-tama nga yung pagkaka-describe sa amin ng batang nag-ano sa amin. Nakita namin sa loob ng van na may uniform. Nakasigurado kami na pulis nga to kasi may uniform sa loob ng van eh. Yung may-ari pala ng van, kaharap lang ng barangay hall nila. Di pumunta kami sa may barangay mismo nila. Lumabas ngayon yung may-ari ng van. Lasing pa yung pulis. Yung kinakausap kami. Kinausap siya ng sekretary. Sir, may problema ho kayo. Nakabangga na ho kayo, nanakit pa kayo. Kaya sabi niya, wala akong sinasaktan. Sabi ho ng asawa ko sa kanya, may CCTV kayo, sir. Hindi na ho siya nakasagot pagkatapos niyang makita yung CCTV. January 14 po, punta na po kami sa MPD para maisampa na po yung kaso dahil kumpleto na naman po ang aming requirements. Pero hindi po kami nakapasok kasi po nakachinelas lang po kami at nakashort lang yung mga bata. Kaya pinilit na lang po namin sanang bumalik pero napag-isipan namin mag-asawa na dumiretso na lang tayo kay Sir Ben Tulfo. Kahit paano magkaroon tayong protection dahil parang walang mangyayari din naman sa atin dito. Parang marami pang paikot-ikot ang nangyayari sa atin. Pag ika'y alagad ng batas, to serve and protect, never, ever na manakit ka ng mga taong iyong pinoprotektahan, bata man o matanda. Pagsilbihan mo, protektahan mo. Hindi ikaw ang mananakit, ikaw ang suspect na rito. Lintik ka na pulis, nadurog ba ang bombolyas mo? Na alam mo na si Bitag na ang pumasok? Nagpapawis na ba ang singit mo ng butil-butil? Ayan po, bumaba. Hindi man lang inayos, parang akala mo siya yung road king, hari ng lansangan. Pasimple pa. Nung makita yung bata, nagsasalita na sinampal. Boom! Kailan nyo nalaman na sinampal at sino nagbigay sa inyo ng CCTV? Ano ba nangyari? Tumakbo po yung pamangkin ko po yung isa, tapos sumunod po yung anak ko na nakabike po. Nagmamadali. Sabi, Papa, sinampal ko sa mga kanto, aba na puti. Kaya po, tapos umikot po kami, baka po makita namin yung bando na kung paikot-ikot lang din, no, di na po namin nakakita. Kaya dumiretso na po kami ng barangay. Paano na uwi na nalaman ninyo na ito'y pulis? Ano? Yung secretary po doon sa sabi, barangay nila. Pulis yan, yung may-ari Secretary ng
Barangay, Ng po nila. nila. 451 okay. po. So, Bago. kinumpirma ng sekretary ng barangay na pulis ang may-ari ng van. Nung kinumpirma, ibilinather ba agad sa barangay ng kagawad ng nag-imbestiga? Opo, nagpa-ano po kami, nagpa-blatter na po. So, anong sunod ginawa ninyo? Pumunta na kayo ng presinto para para mag-report sa nangyaring pananampal, pananakit sa minor de edad ng isang pulis Maynila, Santa Mesa? Opo, sir. Dumating kayo sa presinto, anong presinto? Presinto 4 po. Presinto 4, Station 4. Manila. Opo. Kasama rin yung barangay kagawad? Wala. Kami lang. Kayo lang pumunta. Opo. Ang pagpunta nyo sa presinto, kaharap ninyo, Sargento de Mesa? Opo. Hindi po namin kilalang pulis. Hindi nyo kilala, naka-uniforme. Opo. Sinulat niya ba sa blatter doon sa presintong nilapitan ninyo na insidente yung nire-report na may kabaro siya na merong nanampal? Wala pong po eh. sinulat. So, nagkwentuhan lang kayo. Opo. So, anong ginawa niya lang? Pinakinggan lang kayo? Opo. Tapos sinabihan lang po kami na kailangan bumalik kayo rito. Nandoon na kayo, pinababalik pa kayo. Abay, 8 po yun ng gabi ng Pinakumpleto January po yung 12. papel sa amin. pinakakompleto ng papel. Bakit hindi niya muna kunin ang kataran to? So, alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw na the next day, January 13 na. Ano nangyari? Umuwi na lang kayo? Uwi na lang po. Binigyan po na kami nung referral yung para po sa makapagpa-medical po kasi kailangan So, po namin binigyan yan. kayo ng referral para po sa makapagpa-medical. Opo, kailangan daw po kasi. Wala namang medical, sampal lang yan eh. Buti sana kung suntok yan eh. Mabuti sana kung may nasugatan dyan. Kakausapin natin ngayon si Police Captain William Toledo, Chief Station Investigation and Detection Management Section or WCPC, Station 4, Women's and Children Division. Bata to eh. Captain, magandang umaga. Captain Toledo, good morning. Sir, magandang umaga po, sir. Idol Ben. Okay, sir. Thank you so much sa pagtanggap po ng tawag namin. Public service lang po to. Narinig din po tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Protocol muna tayo, our procedural aspect. Pag dumating ang isang magulang at may anak na minor de edad na nasampal ng pulis ninyo, magantay alas 8 hanggang alas 12 na madaling araw na, pag 13 na. Ano first thing na gagawin ng ating Police Sargento de Mesa? A, uupo lang, mag-aantay, gagawing dahilan na wala pang investigador or gagawa siya ng paraan, ibablatter niya muna. What is it? Tama po yun, sir. Dapat po, inasikaso po yung ating victim at complainant. Alright, so mistake number 1. Number 2, alas 12 na po sila, umalis po sila. Anong binigay sa inyo? Kayo, magulang. Yung referral lang po ng Binigyan lang sila ng referral. para Sa para sa Medical. medical po. Tama po ba yun, sir? Referral lang. Hindi kinuha na ng investigasyon. No? Kahit man lang a little bit of spot, sabi siguro, a little knowledge siguro doon. Tama ba o mali? Sir, yung pagkakasabi po sa akin ng Pagkakasabi. Sir, ang pagkakasabi ng pulis mo, pagkakasabi ng magulang dito, magbabalanse ako, nag-iimbestiga na ako ngayon. So in other words, may nakita ba kayong kapabayaan sa presinto ninyo? At kapalpakan ng Sargento de Mesa? Take note, para medyo mapaganda mo yung sinasabing sistema sa loob ng iyong presinto. Yes, sir. Actually, sir, gagawan namin ng ano yan, sir. Siguro ka po na gagawa namin ng kaukulang action yung Oo, gagawa kayo ng kaukulang aksyon dahil napabitag kayo. Kung hindi siguro pumunta saan, hindi kayo magagawa ng kaukulang aksyon. Yan ang kinabubuisit ng mamamayan kapag medyo kulang sa kaalaman or nagpabaya at hindi nakaabot sa inyo. Isang linggo na, wala pang naisasampang kaso or at least man lang, ina-refer doon sa women's and children, minor to eh. Hindi man lang kayo nagsikap na hanapin yung mga magulang, wala kasi kayong blatter, so parang you don't care. Nagets mo? Sir, nag-effort po, sir. Hindi na kita pakikinggan kung anong detalye mo kasi baka drawing yan eh. Sa linya ng telepono, yung Acting Regional Director ng National Capital Regional Police Office, si Police General Anthony Aberin. Magandang umaga po, General Aberin, sir. Magandang umaga rin po sa inyo at saka sa inyong taga-subaybay po. Ano pong nakikita ninyo based on what you're hearing from us? Actually po, sa pakikinig ko po kanina is nakakalungkot po at sa initial kung pagbabasihan po natin yung mga narinig ko ay talagang nalulungkot po ako dahil may pagkukulang po ang ating kapulisan. Pero just the same po, we will not tolerate this kind of actuations ng ating mga pulis. Doon sa procedural aspect, I understand where you're coming from and that can be changed. What about the disciplinary action against dito sa pulis na nalampal? Anong magagawa po natin dito, sir? Pinarelieve ko na po siya. Okay. I instructed the district director na i-relieve siya in coordination with the COMELEC and he will be facing administrative investigation po. Alright. At dito na po sa region po yung administrative investigation po para mas mabilis po. Okay, sir. Yung, kung actually hindi ko pa nakita yung video kasi andito po ako Siguro. sa conference. Alright. But definitely the way
way na ikwento po sa akin kahapon ng staff nyo is talagang hindi naman po pupunta siguro yung complainant doon sa istasyon kung hindi po sila agree. And not only that po, hindi lang po yung nanampal. Pati rin po yung Sargento de Mesa po na nagpahintay po doon ng matagal tapos hindi man lang ini-record yung pangyayari, isa pa imbestigahan ko rin po. Alright. Kasuhan pa, may neglect po on his part. Bakit hindi man lang niya in-entertain? I-blablatter lang naman po yun eh. I-blablatter. Tapos yung sa disposition, kung further investigation or for reference or for action, is kung may ebidensya po, i-refer lang po sa investigator. Pagdating po ng investigator, doon na po. I-require na po, kukunan na po ng statement para makapagsampa po ng kaukulang reklamo. Pero yung maghahantay para lang mapablatter is kalabisan po yun. Alright. Kaya pinaimbestigahan ko rin po yung duty desk officer. And at the same time po, kasama po yung station commander because by the Betuklin command responsibility, dapat po nasusupervise po ang mga bagay na ito. Sir, I think that you said enough and I know hindi nyo kinokondone, hindi nyo kinokonsente. Nakikita ko po sa inyo. I can Opo, speak. opo. I can see that you're speaking from the heart and you'd Opo. like to improve. Yes, sir. Yes, Yun po talaga kung minsan ang challenges ng mga pinuno, para kapareho niyan, di madali kasi Yes. ang dami yung mga distritong hinahawakan, isa lang yan. Opo. So I really understand where you're coming from and I trust na mabibigyan natin ng justice dito itong magulang. Dadalhin po namin itong magulang, sir, dyan sa inyong Sige, sir. tanggapan Andito po para ako. makatulong Opo. po kayo, sir. Ano? Opo, opo. And Opo, opo. I do believe in what you're saying. It's coming from the heart. And I Yes, thank you sir. so much. I look forward to your help. Give justice dito sa mga tao para ma-strengthen Sige po po. natin yung police, sir. Ha? Sige po. Maraming After lang salamat. po, makakabalik na po ako sa opisina. Andito Thank na you po, sa sir. Manila. Thank you so much, Opo. General Aberin. Okay? Opo, opo, opo. See Thank you po, thank you po. Okay. You're welcome. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentul po. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipinong narito sa Ipagpit at Manifesto po. Yes, sir. Ano ang batas na sinasabing nakikita natin dito? Failure, yung neglect. Anong kaso ng isang pulis? Kasi administratibo, i-relieve mo lang. Pero kung talagang gagamitin ito sa ombudsman, nakikita natin. What do you think? Opo, Ginoong Bentul po. Maliwanag po na hindi na lamang po pananagutang administratibo ang kakaharapin ng mga pulis na binabanggit natin, kundi pananagutang kriminal at sibil. Bakit po kriminal? Yan po ginawa nilang pinapaghintay at hindi kagad nila tinugon ang kanilang tungkulin sa mamamayang Pilipino upang kunin kagad ang reklamo, gumawa kagad ng police statement at pagkatapos likumin ang lahat ng dokumento at papeles na kailangan at hindi rin nila inirefer kagad sa tanggapan ng taga-usik, city man yan or provincial prosecutor. Ang lahat po ng yan, pananagutang kriminal at dalawa po ang batas na nilalabag. Anti-Corrupt and Practices Act, Republic Act 3019, particular sa Section 3A, yung pong hindi pagganap ng tungkulin ng mga opisyales ng gobyerno. Pagkatapos dahil dyan nakakapagbigay sila ng pinsala sa publikong kanilang pinaglilingkuran. At pangalawa, Republic Act 6713, yung pong Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees na nagtatakda, Ginoong Bentulfo, ng agaran, mabilisan at magalang na pagtugon sa hinaing ng sambayanan. Yan po ay parehong kasong kriminal at po pwede pong maging patayan ng kulong na hindi bababa ng 6 na taon. Yun po yung pangunahin. Civil, maliwanag po na ang pananagot ng civil dyan dahil binabanggit po ng Kodigo Penal ng Pilipinas ang sino mang may pananagutang kriminal dahil nakagawa ng krimen, may pananagutang civil din para po doon sa danyos perjuicios na ibinigay niya sa kanyang kapwa dahil sa krimen. Dito po, ang danyos perjuicios po dyan yung tinatawag na moral damages, sama ng loob, pinapaghintay ng matagal, wala namang dahilan para hindi tugunin kaagad. Yan po ay moral damages na dapat pagbabayaran ng kapulisan o ng sino mang opisyal ng gobyerno. Ang magiging tanong lamang po, Ginoong Bentulfo, anong pwedeng gawin ng isang NCRPO director sa harap ng mabigat na ebidensya? May kapangyarihan po siya ilagay sa preventive suspension ang kanyang mga nasasakupan na ang katibayan ng paggawa ng krimen o pagbibigay ng pinsala sa kapwa ay napaka-patindi. Ginoong Bentulfo. Okay. With that, attorney, maraming salamat. Opo, maraming salamat. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino.
dapat ipagkatiwala kay Sen. Tulfo ang pagsugpo sa abuso sa buong bansang Pilipinas. Alright. Magandang araw po sa atin. Magandang araw. Narinig ng buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, yung reklamo ninyo. Kapag may ganito pong klaseng sumbong uli, alam nyo na. At least, nabigyan na kayo ng kaalaman. Ngayong alam nyo na, bubusugin namin kayo sa kaalaman. Sagot yan sa sinasabing, well, kamangmangan sa kaalaman. At hindi mangmang ng panglalait. Kung minsan isang tao, kapag hindi niya alam, na nagiging mangmang, ignorante, inesente siya. Pero ngayon, nabigyan na po namin kayo ng linaw para yung inaasahan ng mamamayan sa naninabihan ng mga ito'y opisyalis ng pamahalaan, mahalaga yung boses ng taong bayan. Obligahin at may pananagutan yung mga nanilbihan doon sa amo, yung taong bayan. Kayo yun. Okay na ba sa inyo? Usap tayo sa baba. Okay na? Ang nag-iisang pambansang sumbungan, mga totoong pangyayari. Totoong biktima, totoong naghihinagpis, totoong tao, hindi aktor. Hindi yung gagawa-gawa ka ng parang, kunyari, si ganito ka, kunyari. Pekentus yan. Ang urig, ito yung original. Gawa, hindi ngawa. May tatak, tatak bitag. Walang iba. Si Ben yun. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ipapitag mo.